San Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions, Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center, Drive It, A Fukoidan Food Supplement, Poshome Global Corporation. Mahigit sa 10 milyong kababayan natin ngayon ang nakikipagsapalaran sa ibayong dagat para magtrabaho at makapagbigay ng maaliwalas na pamumuhay sa pamilyang iniwan dito. Sila ang mga Overseas Filipino Workers o OFW. Mayroong magaganda ang kinahihinatnan, hindi rin naman mawawala ang mga OFWs na magkaroon ng mga suliranin, iba-ibang kwento, sari-saring anggulo. Ito magiging bagong mukha at puso ng programang matututunan ninyong mahalin, ang Buhay OFW. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka ng totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko, Pilipino. Buhay OFW. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions, San Miguel Corporation. Ngayon pong gabi ay babasahin natin ang email na nagmula po sa Canada at syempre ayaw po niyang pabanggit ang kanyang pangalan kaya tatawagin na lamang po natin siyang LV. Buhay OFW. Buhay OFW. Nagbabalik po ang Buhay OFW. Ngayon pong gabi ay babasahin natin ang email na nagmula po sa Canada at syempre ayaw po niyang pabanggit ang kanyang pangalan kaya tatawagin na lamang po natin siyang LV. Dear Ate Marisa, ako po si LV. Pagka-graduate pa lang nung kasintahan ko, pa lamang po si Jericho, ay nakapagtrabaho kami kaagad sa bangko. Magkaganon po, hindi sapat ang aming kinikita. Lagi po kaming kinakapos. Nakapagdesisyon po kaming makipagsapalaran na lamang at mangibang bansa. Nakita naman namin na mas magandang opportunity magbarko kesa sa mga land-based na trabaho. Malayo man sa aming tinapos na BS Accountancy, sinubukan pa rin po namin mag-apply sa mga luxury liners. Pinalad naman po akong matanggap bilang isang casino dealer at the age of 22. Habang ang asawa ko naman po ay waiter at the age of 23. Ngunit sa magkaibang kumpanya po kami natanggap. Kinakailangan po namin mag-training ng 6 na buwan nang walang sweldo sa isang restaurant at catering service at nagbayad pa po kami ng training fee na inabot ng 30,000 pesos. Sa awa po ng Diyos ay nalagpasan namin ang maraming pagsubok kahit magkahiwalay ang aming barko. After 2 years ay nagkasama kaming magbakasyon at noon po kami nagdesisyon na magpakasal. Lumipat na po ako sa kumpanya niya at natanggap naman ako bilang housekeeper. After 3 years bilang mag-asawa ay nag-decide na po kaming magkaroon ng baby. After a year naman po, sumubok ang aking asawa na mag-apply sa Canada sa pag-asang
darating ang panahon na makukuha niya kaming mag-ina at magkakasama na rin kami. Nag-apply po kami sa isang agency na sumisingil ng napakalaking halaga. May konting ipon naman kami, kaya yun po ang aming ginamit. Natanggap siya pero napakatagal po ng proseso. Kailangan naming ibigay ang kanyang passport, kaya hindi na rin po siya nakabalik pang muli sa barko habang naghihintay. Kaya halos maubos ang aming mga ipon, pati na ang naipundar naming properties ay naibenta namin dahil sa gastos at sa pambayad sa processing. Umabot din po ng 8 months bago lumabas ang kanyang visa. Pagdating po sa Canada, hindi naman po natupad ang mga nakasaad sa kontrata. Tulad ng walang accommodation, hindi po binabayaran ang overtime, walang holiday pay at wala rin pong sick leave. Wala kaming magawa kundi ang magtiis kasi natatakot po kami na baka bigla na lamang po kaming pauwiin dito sa Pilipinas. Awa naman po ng Diyos, makalipas ang 1 taon, ay pinalad po siyang makalipat ng ibang employer na sobrang bait at natulungan po kaming mag-ina na makasunod agad sa kanya. Sa ngayon, umaasa kaming magiging permanente kami dito. Masayang isipin na kapag pinalad kaming magkapapel dito, ito po ay magiging simula ng aming maayos na buhay. Bilang isang OFW, ang maipapayo ko lamang po sa kapwa OFW ko, palagi po nating isipin na ang dahilan natin kung bakit tayo nangingibang bansa ay upang makaiwas sa maling landas, at yon ay dahil sa pagmamahal natin sa ating pamilya. Para saan ang maginhawang buhay kung ang kapalit ay pagkasira ng iyong pamilya at pagsuffer ng ating mga anak? Para naman po sang nangangarap sumubok, dapat ay physically, emotionally, at mentally prepared tayo. Paghandaan at pag-isipan nating mabuti kung ano ang magiging kapalit sa ating pag-alis. Alaming mabuti kung legal yung agency na ating ina-applyan para hindi tayo maloko. Para sa ating asawa at anak na naiwan sa Pilipinas, para sa aming OFW, ang phone call sa pamilya ay ang pagtanggal ng aming pagod at lungkot. Para po sa mga babae, sana puro masasayang kwento lamang ang iparating sa ating mga asawa. At huwag nating kalimutang palaging tumawag sa ating Panginoon para lagi tayong mapunta sa matuwid na daan. Mabuhay po kayo, Ate Marisa, at sana may napulot kayong konting aral sa aming kwento. Mabuhay po kayo at lubos na gumagalang. LV, mabuhay po ang buhay OFW. Maraming salamat, LV, sa iyong email na nagmula pa po sa Canada. Sana po ay nakapulutan natin ng aral ang kwento ng buhay ni LV. Sana po ay pagsinupan natin, mahalin natin kung anuman po ang ipinapadala ng mga mahal nating OFW mula sa ibang bansa sa mga pamilya po dito sa Pilipinas. Magmahalan po tayo upang sa ganun po ay maging maganda naman po ang kahihinatnan ng paghihirap nila sa abroad. Marami pong salamat at magbabalik po ang buhay OFW. Ang mga OFWs po natin ay nagrereklamo dahil daw po sa haba ng oras ng kanilang trabaho, number 1. Number 2, hindi daw po sila pinapaswelduhan ng talagang tamang pinag-usapan. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. Drive it. A Fukoidan Food Supplement. Possum Global Corporation. Buhay OFW.
Nagbabalik po ang buhay OFW at syempre kasama pa rin po natin ang ating suki na of course from La Salta, from Vice din po ng College of Law. Wala pong iba kundi ang ating kapatid na si kapatid or Attorney Chato Olivas. Good evening, Attorney Chato. Ay, magandang gabi, kapatid na Marisa. Ayan, nako, ito po ang unang katanungan natin, kapatid Chato. Ang mga OFWs po natin ay nagre-reklamo dahil daw po sa haba ng oras ng kanilang trabaho, number 1. Number 2, hindi daw po sila pinapaswelduhan ng talagang tamang pinag-usapan at ang lakas daw po o ang laki ng kaltas sa kanila ng porsyento ng mga manpower agencies na nagpadala sa kanila. Paano po ba ang masasabi natin dito, kapatid Chato? Yung dun sa kaltas ng manpower agencies, nasagot na natin yan dun sa nakaraan, ano? 1 month lang. Hindi pwedeng malaki. Okay. So, maaari silang magreklamo. Ngayon dun sa hours and other terms ng kanilang pagtatrabaho, dapat makatarungan. It must be humane. And malalaman natin ito sa pamamagitan ng pag-examine ng local law, yung batas kung saan sila nagtatrabaho. Ganon din yung mga bilateral agreements, meaning mga kasunduan ng Pilipinas at saka yung bansa kung saan sila nagtatrabaho. Dapat may mga terms and conditions, hours of work, days of work, na favorable sa employee. At hindi pwedeng bababa dun sa benefits nila sa Pilipinas. So, ang standard will be the Philippine standard or yung local law, whichever is better. Nang yung pong sinasabi, kapatid Chato, na delayed daw po ang kanilang mga sweldo. Paano po ito? Ayun, dapat rin ma-address yun. Ano? Pwede silang lumapit sa labor attaché ng Philippine Consulate or Philippine Embassy. At may mga mechanisms naman sa local laws dun sa ibang bansa, no? Kung saan sila pwedeng maningil ng sweldo na ibigay sa tamang takdang panahon. Kaya lang, alam mo, dapat pag-aralan din nila ano ba yung sinasabi ng local na batas. Kasi may mga bansa na monthly lang talaga yung salary. Hindi katulad sa atin, under our labor code, dapat every 2 weeks. So, baka pag sinasabi lang delayed, is it based on what they know sa Pilipinas? Or is it based on yung batas ng bansa? Oo. Sila. Oo. So, ang advice ko, makipag-coordinate sila, labor attaché, plus may mga NGO o yung mga non-governmental organizations doon ng mga Pilipino na pwede rin nilang lapitan. Ayun. So, kapatid Chato, yung po delayed ang sweldo. Di mas lalo silang dapat magreklamo doon sa attaché kung hindi po sila pinapasweldohan. Oo. Dapat nga. At saka pag hindi sila pinapasweldohan or may mga employers na masama ang trato sa kanila, may magagawa ang Philippine government dyan. Kasi may listahan of approved employers, no? Maaaring ma-blacklist yung mga employers na mapang-api. So, kailangan talaga magkaroon ng close coordination ng mga kababayan nating OFW sa ibang bansa sa mga ahensya natin ng pamahalaan sa mga bansang nandoon po sila. Di ba po? Ayun. Pag-usapan po natin, kapatid Chato, yung tungkol sa cultural differences na itong mga OFWs natin. Siyempre, iba't ibang lahi, iba't ibang ugali, parating nandoon ang racial discrimination. At kung minsan ay may mga sinasabi pa itong mga crab mentality, ano po maia-advise natin sa kanila para naman kahit papano ay maging gabay ng mga kapatid nating OFWs? Dito, sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang support groups, support organizations. Sa mga ibang bansa, maraming Filipino organizations. Sa Hong Kong lang, mga 300 siguro, no? Mga based on your town or some other basis for the organization, mag-member sila. Because yung organization na yun will help them. And then, mag-member sila ng other support groups like yung mga churches, mga friends nila, no, they can get together. Kailangan yun pag nasa ibang bansa. Oo, para merong suporta ang bawat isa. Mas maraming boses, mas maganda. Oo, at saka especially yung mga matagal na nandun. They must get together with them. Para malaman rin nila ano bang ugali ng mga tao sa bansang ito. Paano ba tayo makikibagay sa kanila? And then, of course, meron yung pre-departure orientations ng gobyerno. How many days before departure? Kailangan mag-attend rin sila. Pero bukod doon, they must keep in touch with their labor attaché always. Always, or yan. Philippine Overseas Labor Office, yung POLO na tinatawag.
They should always coordinate with them kasi nandun nga yung mga yon para tumulong. Tama. At saka lalo na sila nakakaalam kung anong mga batas at layin na tupad doon sa bansa na pinuntahan nila. So, Oo. kailangan talaga parati silang makipag-usap. Di ba po? O, tsaka hanapin nila yung Filipino community doon. Yung mga matatagal na. Plus, magbasa sila sa internet or mag-inquire sila doon sa community kasi kailangan mong makibagay sa lugar. Totoo nga, may discrimination. Pero kasi nasa ibang bansa tayo, Sumunod tayo. nakikibansa lang tayo. Nakikibansa, opo. So, dapat tingnan natin, how do we adjust easily dun sa bansang yun? Kailangan matutunan nilang mga kultura nila doon, yung mga pamahiin nila, yung mga pinaniniwalaan nila, mga relihiyon nila, para more or less nakakaagapay sila kung ano ang dapat nilang ikilo sa bansang ito. Oo, pero pagdating din sa discrimination, alam mo, dapat hindi sila pumayag. In a nice way, of In a course. nice way, Hindi nila pwedeng awayin yung employer unless kailangan talaga, no? Kasi they need to remain in employment, but they must assert their rights. Of course. Kailangan alam nilang karapatan nila. Hindi naman tayo magpapaapi, nagtatrabaho naman tayo, di ba po? Kapatid Chato, ang mga kaibigan natin, mga kapatid na OFW, nagpapadala ng mga pera nila na kinikita sa mga pamilya nila. Kung minsan nagkakaroon ng problema na hindi daw nakukuha ang mga remittances nila, paano po nangyayari ito at ano ang dapat nilang gawin? Ang gawin nila, magpaparemit sila dun sa mga recognized remittance agencies or centers. Huwag silang magpadala through friends or people they don't know kasi mahirap yun eh. Hindi natin alam. Mamaya, maubos ang pera na hindi natin nalalaman. Oo, Problema kaya, na. assuming good faith naman kasi kaibigan nila, kung manakaawan Nawala, yun, oo. no? So hindi protected yung pera. The best is to deal with companies na may konektado sa bangko sa Pilipinas. Yun, kasi may bangko na dito. At saka imbestigahan nila gaano katagal na yung remittance company na yan, maganda ba ang pangalan yan. Kasi baka mamaya nagtayo, tapos after a couple of months, nag-fold up. Maraming mga fly-by-night remittances ngayon po Oo. tayo. Opo. So they should always investigate and know their rights. Lalo na kung pera na pinaghirapan nyo, ang ipapadala nyo, kailangan maging masinop at maging sigurista. Di ba po? Kapatid Chato, maraming mga kapatid nating OFW ang nagtatanong, ano daw po ba yung sinasabing magbabayad sila o magre-remit sila ng kanilang mga taxes sa SSS at ano po bang obligasyon nilang bilang OFW na nagtatrabaho na sa abroad? Okay. Pagdating sa mga government fees na yan, no, SSS, plus yung taxes sa BIR, may opisina yung mga yan sa konsulado or sa Philippine Embassy. Pwede silang mag-member ng SSS. In fact, maganda kung ituloy nila yan. Because there are programs of SSS for OFWs na makapag-save sila at the same time, may pension sila. Yung mga flexi fund, they should take advantage of that while they are abroad because kaya nila yung bayaran yon. And they will also benefit from that later. Tapos meron din yung pag-ibig, meron din yung opisina or at least contact person dun sa consulate. Sa BIR, meron din namang BIR office doon sa consulate. Kaya lang, pagdating sa taxes, hindi sila magbabayad ng tax sa Philippines for their income that they earn abroad. Yung Philippine income lang ang babayaran nila. Let's say, may negosyo sila dito, o yun, o may pinauupahang apartment, mga ganyan. So, Philippine income yon, babayaran nila yon sa taxes nila sa BIR. And they do this through the banks. Actually, yung SSS din, yung mga forms, doon nila sa SSS office makikita sa consulate, pero yung bayad, sa bangko din yan. Or sa mga remittance companies na accredited. Nako, yan talaga palang napakalaking bahagi at importante ang mga konsulada natin sa iba't ibang bansa. Kaya kinakailangan parati nating bisitahin, makipag-ugnayan at alamin ang inyong mga karapatan at kung ano pang mga dapat ninyong malaman, nandoon ready po silang tumulong sa inyo anytime. Kapatid Chato, ang mga OFW natin, ang sabi nila, gusto nilang malaman tungkol sa mga leave nila, yung mga bakasyon nila, mga sick leave. Ano daw po ba ang karapatan nila? Ayan, at papasok na naman dito yung local law. Opo. At tignan nila yung batas ng bansa kung saan sila nagtatrabaho at entitled sila dun sa mga leaves na nandun sa batas na yon. Kaya lang alam mo minsan, dahil sa pakikisama, yung ating mga OFWs, hindi nila masyadong ina-avail yung leave. Halimbawa na lang, sa Hong Kong, kailangan meron silang 1-day leave for every week.
Ibig sabihin ng one day, 24 hours yun. Kaya lang yung ating mga OFW doon, ang one day nila is aalis sila ng umaga. Pagdating nila ng gabi, mga 9 p.m., magtatrabaho na naman sila. Legally, hindi na dapat gawin yon. Kasi 24 hours yung leave. Kaya lang, sa pakikisama, o parang Pinoy pamilya. Oo. Oo, parang pamilya na sila nung nagtatrabaho sila doon for many years. Okay na lang sa kanila. Okay. Ngayon naman po, kapatid Chato, paano naman daw po ang solusyon ng mga kapatid nating OFW dun sa sinasabing tineterminate sila illegally na wala silang kaalam-alam, walang kaabi-abiso, biglang sasabihin, oy, ayaw na namin sa'yo, bumalik ka na sa Pilipinas. Okay. Dito, importante, alam nila yung local na batas. Number 1. Number 2, makipag-ugnayan sila sa mga NGO at sa konsulado para matulungan sila pag nangyari yung illegal termination na yan. So, yung local na batas, dapat alam nila. For example, yung local law ba, may mga bansa kasing pwedeng i-terminate ngayon basta babayaran sila ng 30 days. Dapat alam nila yon bago sila umalis. Baka mamaya, pinaalis na, wala pang bayad. Dapat, bago silang mag-apply dun sa bansang yon, alam na nila na ganun pala ang pagta-terminate. Para, let's say, nangyari yon, hindi sila magugulat. At alam nila na kung i-terminate sila ngayon, meron silang 30 days na sweldo. At least, malaking bagay yun. At least, malaking bagay na maiuuwi nila. Maiuwi nila. Yung iba naman, maaaring nagre-require ng 1 month notice, katulad sa atin. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng i-terminate ngayon. Agad-agad. Dapat 30 days muna yung notice bago sila ma-terminate. So, depende rin sa local na batas. Kaya lang, let us say, alam nilang illegal yung termination. Alam nila, anong gagawin nila ngayon? Doon papasok yung pakikipag-ugnayan sa konsulado at sa organizations. Kasi yung ibang... Para may backup, may support. Oo. Kasi yung ibang OFW, sige, bibigyan na lang ng employer ng ticket. Sasabihin, ngayon, iahatid kita sa airport, wala ka ng trabaho. Ngayon. Punta na tayo sa airport. Yung pala, sa batas, by force, makakastay pa siya ng 2 weeks. O kung wala siyang contact na organization, anong gagawin niya? Wala. By himself. Wala, naalis na lang siya luhaan pa. Oo. Pero kung may kakontak siya, pwedeng puntahan siya sa airport, tulungan siya, kausapin yung employer, makipag-ugnayan sa consulate. Isang-isa, kapatid Chato, ang mga kababayan natin, kung minsan napakarami ang sabi nila, kinukuha ang passport nila at itinatago hanggang nagtatrabaho sa employer. Ito po ba ay karapatan ng mga employer? Legal po ba to o illegal? It's illegal. Pag tinignan ninyo yung passport, buksan ninyo yung inside cover. I think it's at the inside back cover. Nakalagay, this is the property of the Republic of the Philippines. So, walang ibang pwedeng humawak nun. Ikaw lang. It's the property of the government. It cannot be confiscated. Yung iba pa nga, ginagawang collateral sa loan. Hindi pwede. Bawal talaga yun. Bawal na bawal. Tandaan niyo po ang napag-uusap natin kay kapatid Chato. So, pag yung employer hiningi yung passport, you can insist hindi yun dapat ibigay. In fact, there are countries na pag lumakad ka, dapat dala mo yung passport mo. O kaya may ID ka na issued ng government nila. So, hindi pwedeng ibigay yung passport ng ganyan-ganyan lang. Ayun, nako, mabuti na lang naliwanagan tayo ni kapatid Chato sa mga obligasyon, karapatan at mga kailangan natin gawin, lalo na po sa mga pasaporte natin at sa mga karapatan natin sa ibang bansa. Maraming pong salamat, Attorney Chato Olivas. Of course, makakapiling po namin kayo muli dito sa Buhay OFW. Salamat po. Salamat din. Magbabalik po ang Buhay OFW. Unfortunately po, sa cervical cancer, sa mga unang stages or early stages, walang sintomas. Tridor ang cancer na ito, no? Sa mga early stages ng sakit, walang nararamdaman ng pasyente. Dr. James D. of Chinese General Hospital, San Miguel Corporation, Environment Solutions. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Buhay OFW. Buhay OFW.
po mga kapatid, nandito ngayon tayo sa PGH UPMC para po makapanayam natin ang ating kaibigan at kapatid na si Dr. Carlene Castro. Siya po ay isang gynecologic oncology. Ayan, medyo foreign sounding sa atin ang dating. But anyway, magandang gabi po, Dr. Carlene. How are you? Magandang gabi po sa inyong lahat. Mabuti naman po. Thank you. Yes. Dr. Carlene, kapatid, marami pong mga kababayan natin na OFW na ang problema po ngayon, kagaya nitong kasong sasabihin namin sa inyo, ay nagtatrabaho po siya sa UAE at isang nurse. Meron po siyang cervical cancer. Ang problema po niya, hindi naman daw po maliwanag sa kanya dahil ang hirap nila magkaintindihan ng doktora sa UAE kung ano talaga ang mga symptoms ng pagkakaroon ng cervical cancer, ano ang mga dapat niyang iwasan, ano ang dapat niyang gawin, at ano ang treatment na kailangan daw po niyang gawin. Unang-una po, sintomas, kasi yan ang unang nararamdaman ng patient. Yan ang dahilan kung bakit nagkukonsulta ang pasyente sa isang doktor. Unfortunately po, sa cervical cancer, sa mga unang stages or early stages, walang sintomas. Tridor ang cancer na ito, no? Sa mga early stages ng sakit, walang nararamdaman ng pasyente. Malimit na ganon. Kung meron man, very non-specific, no? Hindi mo maiisip na may sakit. Like spotting, panakanakang vaginal spotting or bleeding. In the advanced stages, yung mas malalang sakit, doon nagkakaroon ng mga sintomas tulad ng heavy bleeding, malakas na pagdudugo, may mga amoy na discharge, sakit sa puson, sakit sa likod, na nagsasabi na baka may involvement na ibang struktura bukod dun sa cervix, cervix part ng matres, kaya nagkakaroon na ng pain or sakit sa other parts of the body. Pamamaga ng isang paa, usually yan yung mga sintomas. Minsan, pag talagang advanced na, may dumi na lumalabas sa puwerta o kaya ihi na lumalabas sa puwerta dahil sa extension ng bukol sa mga karatig na struktura gaya ng pantog tsaka ng bituka. Ako, masyado palang masalimuot itong sakit na ito. At sabi niyo nga ho, Dr. Carlene, na ito'y walang sintomas. Ngayon Most po, of the time. nagkaroon na po tayo ng mga sintomas na ito. Ito'y napansin na niya na meron siya. At sinabi ng kanyang doktor sa UAE na meron kang cervical cancer. Ano po ang pwedeng magawa niya para mais niya yung pain, yung sakit, at para mas makayanan niya kung ano man po ang treatment na dapat sa kanya? Para sa mga sintomas po ng pagdudugo, meron tayong mga pampaampat ng pagdudugo. Pero yun po ay mga panandaliang gamutan lang. Pwede niyang gawin habang hindi pa siya nagsisimula nung definitive treatment na tinatawag o yun talagang tunay na gamutan sa mga ganitong cancer. So for the bleeding, merong mga gamot na pampaampat ng pagdudugo. Nagbibigay tayo ng mga bitamina para tumaas yung hemoglobin or yung pula ng dugo natin. Para sa kirot, meron po mga pain relievers. Pero tulad ng binanggit ko kanina, ito ay mga panandaliang gamutan lamang. Kailangan po talaga masimulan kaagad ang definitive management or treatment for this kind of disease, no? Ano po ba yung gamutan? Unang-una po, kailangan nating malaman kung anong stage ng cancer. Kasi po, depende sa stage ang gamutan. Across all stages, kahit anuman pong stage, standard treatment or standard na gamutan po yung pagbibigay ng radiation and chemotherapy. Opo. Pero for early stages of cancer, pwede pong operahin. But for early stages only, pinipili po yan. Hindi po lahat ng stages ng cervical cancer pwedeng operahin. Okay. So kung medyo malala na po yung cervical cancer, you prefer not na operahin siya? Dapat po hindi operahin. Kasi po pagpilitin nating operahin, hindi po natin makukuha yung bukol ng buo. Parang magugupit natin yung bukol. Mag-iiwan tayo ng bukol sa katawan at yun yung magiging source or sanhi ng pagkalat sa ibang parte ng katawan. So ang ginagawa po natin, for early stages lang po, kasi doon lang po yung pagkakataon na pwede mo makuha yung bukol ng buo. Kung hindi kaya, hindi pinipilit. Tinutunaw po yan sa pamamagitan ng radiation combined with chemotherapy. So, Dr. Carlene, gaano po katagal ang treatment ng radiation or chemotherapy before malalaman na kailangan ba talagang operahin o hindi na kailangan? Pagka po successful yung buong radiation and chemotherapy, hindi na po inaopera. Kasi ang ano po doon is, dapat matunaw na ng buo yung bukol. So, kung natunaw na ng buo, hindi na kailangan ng additional treatment. Nag-opera lang po tayo kung meron pang natira na bukol after nung chemoradiation,
pero kaya nang operahin. Ibig sabihin, maliit na po siya para ma-opera. The whole treatment po, chemotherapy and radiation, should be given, dapat po matapos ng 2 buwan. 2 buwan. Kasi po, golden period po yan. Kasi kapag lumalampas tayo ng 2 buwan, bumababa ang success rate natin sa paggamot. So, may crucial time. May golden period, parang ganun. Tama yun, mga kapatid. Golden period within 2 months, Yes. dapat matapos itong treatment na to. Oo. Then, they will be deciding, ito pong doktora natin doon, kung sino man po ang gumagamot sa kanya sa Opo. UAE, ay magdidesisyon kung kailangan pa siyang operahin o Oo. kung natunaw na. Yes, oo. Okay. Kung kunwari po, nagkaroon na po ng operasyon, gano'n po katagal ang recovery period? Kasi yung po nagdadalawang isip ang kapatid natin na nasa UAE, na isang nurse, kung dapat po ba siya magpa-opera at doon magpagaling, kasi syempre napakahirap naman magkasakit sa ibang Opo, bansa. totoo. O kinakailangan pong desisyonan na niya, ang isang katanungan niya, na bumalik siya sa Pilipinas at dito na po gawin ang mga treatment o kung operasyon man po ang kailangan. Kahit saan man po, whether doon or dito, kailangan simulan na kaagad ang gamutan. Hindi na tayo pwedeng magpatumpik-tumpik, mag-delay ng gamutan kasi cancer na po ito. And mga cancers, agresibo po sila eh. Once nagsimula silang lumaki, tuloy-tuloy na po. And hindi natin makontrol ang pagkalat nila. Mabuti kung nandito pa lang sa kweli ng matres, tsaka sa mga karatig na struktura, ang mahirap po pag kumalat na sa kunyari sa baga or sa atay, sa bituka, sa utak, yun po yung mahirap. O kaya, once po ma-diagnose namin ang mga pasyente with cancer, very immediate po, kailangang agad-agad ang gamutan. Dr. Carlin, you may answer this o pwede rin naman kung hindi. Curious lang po kami kasi tinatanong din po ng kapatid natin na nurse sa UAE kung magkano more or less ang standard na maaaring niyang dapat pag-ipunan kung magdidesisyon siya umuwi at magpa-opera dito sa Pilipinas. Depende po sa makina kasi yung radiation facilities natin, iba't ibang klase ng makina po yan. Meron yung mas na sinauna ng konti, mas mura-mura po yan. Sa UPMC pa naman, bago lahat. It will range from 150 to 250,000 depending on the machine. Kasama na po ang operasyon doon, if ever. Wala pa po. Radiation, Yes, chemotherapy pa lang to. Yes, radiation okay. chemo. Kung kunwari po, magkakaroon ng operasyon, magkano po ang dapat niyang ihanda? Between 100 to 150 rin po. So that is kung operasyon na talaga or yung chemo or radiation, so magkahiwalay po yun. Okay, yan mga kapatid, syempre mabuti, sana naliwanagan ng ating kapatid na nurse sa UAE, yung tungkol sa kanyang sakit na cervical cancer. Syempre nakikiisa kami sa iyo, sabi nga na ni Dr. Carlin, kailangan agad-agad, wag mo nang patagalin para mas maganda ang success rate ng operasyon or ng chemo or radiation kung sakasakali. Dr. Carlin, meron pa po tayong isang katanungan. Tungkol naman po sa ovarian cancer, ito naman pong kapatid natin ay nagtatrabaho po sa California. At siya po bilang isang, nagtatrabaho siya sa isang cleaning agency sa California. At meron daw siyang ovarian cancer. Pero sa takot niya, hanggang ngayon, hindi pa po siya pumupunta sa doktor. Para magpo. Pero puro pain na po ang nararamdaman niya. Pero sobrang takot niya. Ano po ba ang maia-advise natin sa kanya? Unang-una po, the only way to be sure na ovarian cancer is kung nag-undergo na ng operation. Okay. Unlike cervical po, no, na kahit walang operation, you can diagnose kasi pwedeng i-biopsy sa pamamagitan ng examination. But for ovarian, pag ovarian ang pinag-uusapan, nasa loob po kasi ng tiyan. So, hindi natin mako-confirm 100%. Pwede tayong magkaroon ng suspetsya na baka cancer base sa mga examinations and imaging studies. Pero 100% and definitive diagnosis, kailangan po ng biopsy through pagbukas ng tiyan, pagbukas ng abdomen para po kumuha ng specimen. Ideally po, kung kayang tanggalin yung buong ovarian tumor, mas maganda. Pero may pagkakataon po, lalo na sa mga advanced stages na dikit-dikit na lahat, na biopsy lang ang magagawa. Pero kahit na po biopsy or matanggal lahat, yun ang kailangan para ma-diagnose na ovarian cancer. Without that, hindi pa po natin makukumpirma ang ovarian cancer So, niya. maaaring sabihin natin, kapatid, na ito'y suspetsya pa lamang na malamang ay ovarian cancer. Pero sabi nga ni Dr. Carlin, hindi pa po tayo nakakasigurado. 100%. Tama po, 100%. Ayan. Doktora, pwede ho bang malaman kung itong ovarian cancer na ito, paano ba ito nakukuha?
Hindi po katulad ng cervical na alam na natin ang dahilan. Cervical po kasi sa virus, di ba? Ang ovarian cancer, puro mga teorya pa lang po kami. Hindi pa po namin completely ma-explain kung bakit nagkakaroon nito. Pwedeng genetic, tumatakbo sa dugo or sa pamilya, sa lahi. Meron po mga ganong kaso. Pero meron din po mga pasyenteng wala namang lahi, wala namang mag-anak na meron, pero nagkakaroon sila. About 1.6% po ng general population can have ovarian cancer even without the genetic predisposition. Bakit sila nagkakaganon? Marami po mga theories. One is related to the hormones that we have, pero hindi pa po totally proven yon. One is the pag-ovulate. Sabi nila, tuwing mag-ovulate, tuwing mangingitlog ang babae, yung pag-repair doon sa pinanggalingan ng itlog, hindi maayos, kaya nagiging cancer later on. Pero lahat po yan, mga teorya pa lang. Mga teorya, ayan. Pero at least, alam natin mga kapatid, ayon nga kay Dr. Carlin, ito yung mga pwedeng teorya na makakatulong sa atin, parang gabay natin sa pang-araw-araw nating preventive, tipo sa anuman po mga sakit na maaari nga maramdaman natin. Pero parati nating tandaan, basta kinakailangan mag-ingat tayo, wag na po tayo magdili-dali sa pagpunta sa doktor, sa pagkukonsulta ng doktor. Kasi imbis na maging maganda pa at mabilis ang gamutan, baka lalong lumala. At maging huli ang lahat yun, lalo panlalaki ang gastos, lalo panlalaki ang sakit ng katawan ninyo na baka unbearable na yung pain. That's the time lang na sakala kayo pupunta ng doktor. Di ba po? Nako, Dr. Carlin, maraming pong salamat sa oras na binigay niyo po sa Buhay OFW. At syempre, naliwanagan po natin ang mga issues tungkol sa mga kapatid nating nagtatanong tungkol sa kanilang cervical cancer or ovarian cancer ng mga problema. Sana po puro mali itong mga mga examination na ito, at sana po mananalangin kami na sana maging maganda pa po ang inyong kalusugan. Marami pong salamat, Dr. Carlin Castro. Marami pong salamat at magbabalik po ang Buhay OFW. So, as a snapshot ng buong process namin, yung company is deploying seafarers to ships. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. Drive it. A Fukoidan Food Supplement. Home Global Corporation. Buhay OFW. Buhay OFW. Ah, 22 years na, ma'am. Ang disadvantage po, ma'am, na malayo sa pamilya. Advantage po ay yung sahod po. Schedule kami sa UK. Sa New Zealand, Australia, sa Egypt, Durban, Japan, marami na po. Kasi stable na dito eh. Pag dito ka nakasakay, stable ka na. Tapos maganda mga ano nila, mga patakaran nila, mga benepisyo. I have been employed from Walem since 2008. I have been to 2 ships already. One from Walem and then one from my training ship to complete my 1 year on board. So, yung sa Walem po, I had been to Europe along Mediterranean Sea and South America, Puerto Rico and Ecuador. Yes po, liner po siya, pabalik-balik lang po. Actually, it depends on the vessel, but the vessel I have been, it took only 8 days to travel in the Atlantic Ocean from Puerto Rico to the Mediterranean. Usually Filipinos po, but my officers are Ukrainian, Russian, Indian. So we had a lot of different nationalities on board. The training ship, sir, it is
it is handled by my school. Coastal lang po siya. So we traveled Boracay, Palawan, and then back to Manila. Kami ho sa recruitment, tumatanggap po kami dito ng new applicants. Sila po ay lahat ay dumadaan sa isang exam na tinatawag na I-test. Pagkatapos ho nun, ini-interview po sila ng aming recruitment administrator. And after that, kung meron hong vacancy na kailangan yung rank nila, ini-endorse po namin sa crewing department. Well, meron din nare-reject. Depende kung overage. Kunyari, expired naman yung ibang dokumento. At syempre, kung hindi naman kailangan yung rank nila. So, may nare-reject din tayo. As operations manager, we're the one responsible for handling the processing of documents and travel arrangement for our seafarers, which are ready for deployment. As you asked me regarding the process, our starting point namin is actually from recruitment. From recruitment goes to the crewing department. So after the crewing department, those seafarers that were endorsed to us, meaning they are already medically fit and approved by our principals. So once they are endorsed to our department, that's a start point na we have to process everything. Lahat ng requirement from the mandatory, the statutory, the visas, like the transit visas and the US visa and everything, up to the deployment, which is actually the departure date ng crew. After us, wala na. We're actually, after the recruitment, we're handling documentations, processing of their documents, which is part of it is our contract. Yung contract is being processed sa PUE in every requirements na for the seafarers. Then after that, kung travel ready na, and then meron na kaming confirm departure date and port, deployment na ang kasunod doon. After operations department, sending off the seafarers na, that is the last process. So, as a snapshot ng buong process namin, yung company is deploying seafarers to ships. It may be very simple, but internally, we have a very long process, tedious processes in achieving this objective. So, the seafarer is being recruited, and then we process the career of the seafarer from deployment to vacation to promotion to career enhancement to development until they reach the pinnacle of their career. So, in doing so, we have so many processes along the way. So, from interview, from assessment to appraisal reports to documentation. It's just a continual deployment, continual career movement of seafarers. So we are basically an HR company. The only difference is we are managing career of people at sea. Sa mga OFW, sa kanilang mga pamilya at sa mga nagbabalak ng mga ibang bayan para po subukan ang kanilang kapalaran, sana po ay may mapulot na magandang kwento at impormasyon sa aming programa ngayong gabi. Amin pong hangad na sana po kayo'y matulungan, makapagbigay solusyon at makapagbahagi ng magandang kwento para po sa inyong lahat. Sundan niyo po kami sa aming website www.marisadelmar.com, Twitter, Buhay OFW_TV, YouTube, Buhay OFW TV, at Facebook, Buhay _OFW TV, at sundan po kami sa aming mga telephone numbers 986-9220, 8892-130, at 8891-172. Hanggang sa susunod na Sabado, ito po inyong kapatid na handang maglingkod, Ate Marisa Del Mar, kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino. Ito ang Buhay OFW. Magandang gabi po at mabuhay ang mga OFWs. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap ang araw ay sisi